Alright mga kajobos, welcome back muli sa aking channel. So, sa video na to mga kajobos ay may jojobos ako ditong isang hoodie. At ang gagamitin kong jobos ay Durasmooth. So, 5 sachet siya. Tapos ito yung aking asin. Alright. So, ito mga kajobos nga pala ay medyo nag-fade yung dalawang arms niya. Kasi, nung ako nagmumotor ay natumba ko. At ito yung sumayad, yung dalawa na yan. Sumayad siya sa semento na merong gasolina. So, hindi ko agad siya nalaban. So, pagtingin ko ay nag-fade siya mga kajobos at medyo nabutas yung gilid ng arms. Pero hindi naman siya butas na butas. So, ano lang, nagasgas. At take note pala mga kajobos, so itong jacket nga pala na to, dito nga pala nakilala yung channel ko at ito yung isa sa mga trending na video ng aking YouTube channel. So ngayon mga kajobos, after 2 years yan. So simula nung nag-viral siya sa aking YouTube ay 2 years na yung nakalipas. So yung pagkakatumba ko sa motor ay siguro mga 1 year noon yon. 1 year siya nung ginobos ko. So ngayon ko lang ulit siya idujobos after 2 taon. So yan, pero kung hindi nalagyan niya ng gasolina ay hindi ko pa siya ijojobos. Okay pa naman yung kanyang kulay mga kajobos dahil black pa naman siya. So ngayon nga kaya ijojobos ko ay may papakita ko sa inyo na isang technique ng pagjojobos para kasi yung iba karaniwan ay pag binanlawan ay nagpe-fade. So yung ipapakita ko sa inyo technique ay iba naman. So tapusin nyo po yung video na to para makita nyo po yung technique na aking gagawin. And then, ipapakita ko nga pala sa inyo yung kung saan siya gawa. Okay. Hanapin ko lang yung kanyang etiketa. Alright, ito. Sa likod. Marami kasi siyang etiketa. Asan na ba yun? Ayun, ito. Yan. So, kung nakikita nyo mga kajobos sa video, ayan. So, gawa siya sa 70% na cotton and then 30% na polyester. So, meron siyang polyester na 30%. Bali yung kanyang cotton is 70%. Okay. Ayan. So, yung ganyang situation mga kajobos ay good siya. Okay siya ijobos. At bali dito pala mga kajobos ay nagpapakulo na ako ng 1.5 liter ng tubig. So, hintayin ko lang siyang kumulo para mailagay yung 5 jobos at yung ating asin. At bali nga pala mga kajobos, bali tip ko lang po sa inyo. Mas maganda pong ijobos ang jacket kung ito ay bagong laban na mga kajobos. So itong jacket ko mga kajobos, bago ko siya ijojobos ay nilabhan ko muna. So goods na siya, bagong laban na siya. So mamaya ay papakita ko sa inyo kung ano yung next na gagawin ko. So hintayin ko lang kumulo yung tubig ko ron. So ilalagay ko na to sa sa balde na pagjojobosan natin. So at yun na nga mga kajobos, nasa timba na yung jacket ko. Okay, sa pagjojobos nga pala mga kajobos ay kayo na pong bahala kung gusto nyo siyang basain muna ng tubig bago nyo ibuhos yung mainit na jobos. So okay lang din na tuyo. Bali yung pinakambabasa sa kanya ay yung mismong jobos. Okay? So ayan, malapit nang kumulo yung tubig ko at magbubuhos na tayo ng jobos. Alright mga kajobos, yung gantong temperature ng tubig ay goods na yan. Pwede na yung lagyan ng jobos. So, yung 5 jobos ay ilalagay ko na. Okay, yan yung so, Durasmooth yung aking gamit mga kajobos. 1 2 3 Okay, last. Yan, panlima. After nyan,
sabayan natin yung dalawang kutsarang asin. Okay, yung ganito karaming kutsara or ganito karaming asin sa kutsara is goods na. Okay, isa pa. Okay, goods na yung ganong karami mga kajobos. At haluin lang natin ng stick. So pag ramdam nyo na yung asin sa ilalim ay sumama na sa tubig, ay goods na yun. Pwede na tayong mag-jobos. Alright mga kajobos, bali okay na yung mixture ng jobos natin at ibubuhos ko na. Yon. So, ingat-ingat lang mga kajobos dahil sobrang init. Ayun na mga kajobos at ibuhos ko na yung jobos natin. So after nyan ay medyo halu-haluin lang natin para yung jobos ay sumuot sa mga tupi-tupi ng jacket natin. Ayun mga kajobos, ating halu-haluin lang para yung jobos nga ay pumasok sa mga tupi-tupi ng jacket. At bali bababad ko siya ng 30 minutes hanggang 1 hour. And then pagkatapos nito ay papakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na isang technique para hindi mag-fade ang jobos kapag nagbanlaw kayo. Okay? At bali nga pala mga kajobos, binuhos ko yung jobos ng 1 PM. Yan. So mga 1:30 ay try natin kung pwede na. At kung hindi pa, mga 1 hour talaga natin hintayin, okay? So, update ko lang kayo mga kajobos after 30 minutes kung okay na ba yung ating jacket. Alright mga kajobos, time check tayo, 1:35 PM. Okay, so ito na yung ating ginubos na jacket ko. So, kung makita nyo mga kajobos, yung tubig ay medyo clear na. So, ibig sabihin ay goods na to. So, next naman yung ating susunod na step. So yun, ito na yung technique na sinasabi ko sa inyo mga kajobos. So after nyo ibabad ng 30 minutes or hanggang 1 hour ang yung jacket ay wag nyo muna siyang babanlawan. So ang gagawin nyo ay pipigaan nyo siya at isasampay nyo muna sa init ng araw. And then after nun, siguro pagka hindi na siya tumutulo or medyo tuyo na siya, saka nyo pa lang siya babanlawan. So alright mga kajobos, at isasampay ko muna ito at ipapakita ko po sa inyo. Bali, ayun na yung jacket ko sa labas at sinampay ko muna siya sa arawan. Siguro mga 30 minutes yan, tuyo na yan. 30 minutes to 1 hour ay pwede na siyang banlawan. So hindi naman natin siya tutuyuin ng hustong tuyong-tuyo. So yung makatulo lang siya. Yung bang kumbaga sa Tagalog ay makaiga. Yan, yung naghahalo lang yung tuyo at saka yung basa. Yon. So okay na yon. Pwede na siyang banlawan. So, yan mga kajobos, at i-update ko lang kayo kapag okay na yung jacket natin pag pwede na siyang banlawan. Time check, 3:04. So, ayun yung jacket at medyo tuyo na. So, kukunin ko lang yan at babanlawan ko na. Alright mga kajobos, bali ito na yung jacket ko at babanlawan ko na siya. So, ang gagawin kong pagbabanlaw dito mga kajobos ay hindi ko na siya lalagyan ng sabon. So, tubig lang siya. Dahil nga sa nalabahan ko na to kanina, ay tubig na lang ang ilabanaw ko mismo sa jacket. So, sa pagbabanlaw ay hindi yan kinukusot. So, ilulublob mo na yan sa tubig. Yan. Lublob at saka tiga.
Ayan, halos medyo konti lang yung sumasama sa tubig. Ayan, no? Okay. Mga dalawang banlaw lang ay goods na to. Ayun mga ka-jobos, talagang mas maganda na bibilad mo muna sila sa araw para matuyo yung jobo sa tela. Ayan. So, pangatlong banlaw na to. So, mga ka-jobos, sa last na banlaw ay maglalagay ako ng fabric conditioner. So, dagdag tibay ito sa kinulayan natin. Yan, yung Fabcon kasi mga ka-jobos, ang patibayan ng kulay. Ngayon halos wala nang sumasamang jobos sa tubig. Yan. So, yan mga ka-jobos, at magsasampay na tayo. Alright mga ka-jobos, bali ito na po yung naging resulta nung ginobos ko na jacket. So, balik ulit siya sa pagkaitim na kulay ng aking jacket. So, yung arms kanina at saka yung kabila. Okay. So, black na black ulit siya. So, yun. Ganun lang mga ka-jobos yung technique. So, pagkababad ko sa jobos ay hindi ko muna siya binanlawan. Sinampay ko muna siya sa arawan at yung mismong jobos ay pinatuyo ko sa tela. And then after matuyo, saka ko siya binanlawan. So, yan po yung isa sa mga technique para hindi mag-fade yung jobos sa tela ng mga ijojobos natin. Yan. So, okay naman yung kanyang resulta. At yun na nga po mga kajobos. At dito ko na lang muna ulit tatapusin yung simpleng jobos tutorial na ginawa ko. At sana po may nakuha kayong kaalaman na technique sa ginawa kong pag-jobos ng aking jacket. At yun na nga pala, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng isang subscribe at press nyo na rin po yung notification bell button para kayo po yung mga unang ma-update kapag may mga bago akong post na video kagaya po nito. So yun mga kajobos, at hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa susunod ko pang mga i-upload na video. Peace out. I love you all mga kajobos.